yun po talaga yung goal ko. Kahit ano po gawin ko sa pag-aaral man o sa buhay ay gagawin ko po yung best. Dati po talagang masasabi po na gusto ko pinapakita sa lahat na independent po ako, na kaya Mm. ko ako lang mag-isa. Simula po nung nagkaroon po ako ng gano'ng condition po, naging mas dependent po ako sa family ko, sa mga nakapaligid po sa akin at lalo na po sa ating Panginoon Diyos. Do'n po Mm. ako natuto na laging manalangin, laging magpanata. Kung ano po yung nakita kong saya nila nung bata ako, nung graduation namin, nung elementary, um high school, gano'n pa rin sana yung saya na makikita ko po sa kanila sa graduation ko ngayon. Mm. Napakahalaga po na yung buong tiwala po natin ay ibinibigay po natin sa ating Panginoong Diyos kasi hindi po natin kaya mag-isa. Talagang 'pag pinagpauna mo po, Mm. inuna yung tungkulin ay Mm. ang Ama na po yung bahalang magbigay ng tagumpay. Listen to the stories of our brethren, inspired by faith. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayong muli sa panibagong episode ng programang Inspired by Faith. Ako po, ang kapatid na Cheng Dilawa. Sa episode na ito ng Inspired by Faith, itatampok natin ang kwento ng kapatid na Kimberly Clarice Gubat o si kapatid na Casey Gubat mula sa lokal ng nagkaisang nayon, Distrito Eklesyastiko ng Quezon City. Nakapanayam natin siya bago ang isasagawang 51st commencement exercise ng New Era University. Siya ay tatanggap ng karangalan bilang summa cum laude. Lumaki si kapatid na Casey sa isang masaya at mapagmahal na pamilya. Maayos siyang nagabayan ng kanyang mga magulang sa kanyang paglaki at sa kanyang pag-aaral. Dahil dito siya ay naging consistent honor student mula elementary hanggang high school. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang karamdaman ng sumubok sa kanyang mga pangarap. Paano niya hinarap at pinagtagumpayan ang pagsubok na ito? Samahan niyo kami at ating subaybayan ang kanyang kwento ng paninindigan at pananampalataya dito sa Inspired by Faith. Hello Casey, welcome sa programang Inspired by Faith. Pwede pong magpakilala po kayo sa ating po mga taga-subaybay na sumusubaybay po sa ating po programa po. Thank you po, Kacheng, sa pag-imbita niyo po sa amin sa programa pong ito. Ako po ang Casey or Kimberly Clarice Gubat. Ako po ay isang fourth year graduating student po sa New Era University. Ako po ay isang marketing student at ako po ay 22 years old na po. Ang aking pong tatay ay si Ka Richard Gubat po, isa po siyang diakono at Pangulong Buklod po sa distrito ng Quezon City. Ang akin naman pong nanay si Ka Heidi Gay Gubat po, siya naman po ay kalihim ng Buklod po sa distrito at isa rin pong diakonesa. Ako po ay isang guro at Pangulong Lupon po sa lokal at ako rin po ay isang Kadiwa District Officer sa distrito po ng Quezon City. Isa rin po akong bahagi po ng INS Radio sa programa pong Student Talk Radio bilang host. Aking pong kapatid naman po, si MJ, yung sumunod po sa akin. May tungkulin din po sa pagsamba ng kabataan at yung bunso po namin, si Lewis po, ay nasa pagsamba pa po ng kabataan. Yung bang pagiging panganay mo ay malaking epekto yan para sa pagdedesisyon mo sa yung gampanin, sa pag-aaral at sa kinabukasan mo? Sa tingin ko po, compared po sa ibang mga sambahayan na or sa iba pong mga parents na yung sinasabi, ay kailangan galingan mo, kailangan magtagumpay ka sa buhay dahil ikaw yung mag-aalaga sa mga kapatid mo, ikaw yung mag-aalaga sa amin pag tumanda kami. Sa parents ko po, hindi ko po naramdaman po yun. Hindi po nila kami pinressure. Mm. Lagi po nila sinasabi na, pag masaya kayo, masaya rin kami. Ito po yung mga kind ng magulang na gusto mo gawing proud sa'yo. Kasi hindi nila ina-expect yun sa'yo eh. Na mas lalo mong gagalingan. Bagamat po simula, bata po kami ay mga ano po kami, tinatawag nila na overachiever kasi since bata po talagang top of the class po kami lagi. Hindi po namin narinig po sa kanila na kahit may grade po kami na bumaba, never po namin narinig sa kanila na ano ba yan? Ba't ganyan yung grades nyo? Or ano ginagawa nyo sa buhay nyo? Ayusin nyo yan. Lagi po nila sinasabi na ginawa nyo yung best nyo. Parang para po bilang anak, ang saya po nun sa pakiramdam. Nung dumating po kami sa college, gusto ko po talaga kuhanin nun accountancy. Kasi po, ano yun eh, sabihin po nating
pagdating ng panahon, malaki po yung kita po do'n. Pero yung passion ko po talaga is yung paggawa ng graphics, yung pagdating po sa business. At hindi naman po yun yung type ng course na sasabihin, ay punta ka dito, yayaman ka dito. Lagi po may risk sa mga ganong bagay. At never ko po narinig sa kanila na ito gawin nyo, ito yung gawin yung course, ito yung kunin mong course. Kasi ito yung alam naming magagamit mo in the future, alam naming mas maganda to para sa'yo, alam naming mas best sa'yo. Lagi po nila kami hinayaan na piliin po kung saan kami sasaya. Kasi nandun po yung tiwala nila na gagawin namin yung best namin. Kahit ano po yung puntahan naming landas. So yung dahil sa nakita mo na suporta ng mga magulang mo, so naging mature ka sa lahat ng bagay para ano man yung desisyon mo, alam mong yung mga magulang mo ang unang-unang susuporta sa iyo. Opo, opo. Ayun. Kaya sa pag-aaral mo mula elementary hanggang high school ay naging achiever ka. Opo. Gaano kahalaga yung suporta na nakita mo sa magulang mo na kaya po lalo kang nag-excel sa lahat ng mga subject mo? Opo. Lalo na po sa dati namin pong school, bawat subject po nun may best in, ganun, best in. Lagi ko po iniisip na ay, walang forte-forte. Dapat lahat makuha ko yung medal. Simula po bata po ko, yun na po yung mindset ko. Lagi dapat top of the class. Ang lagi ko po iniisip nun na, ay, kapag nag-top 1 ako, kapag marami ako medal, masaya si mommy at daddy. Yun po yung nakikita ko kasi dahil pag recognition namin, graduation namin, dun sila sobrang saya. Kahit mahirap yung buhay, marami silang ginagawang trabaho para sa amin. Tuwing graduation, recognition po namin, sobrang saya nila. Kaya, parang yun po yung nag-push sa amin. Aside po syempre sa gusto po namin na makipag-compete, maging competitive po sa academic endeavors po namin, I think isa po yun sa talagang nag-push sa akin na kailangan until college, ganito pa rin. Hindi ko siya iiwanan kahit malaking school po yung pupuntahan ko, university na po. Ay ko po gagawin ko talaga yung best ko. Kailangan pagdating ng graduation, kung ano po yung nakita kong saya nila nung bata ako, nung graduation namin, nung elementary, high school, ganun pa rin sana yung saya na makikita ko po sa kanila sa graduation ko ngayon. Ngayon, sa nakita mo suporta ng mga magulang mo, bago ka tumuntong sa kolehiyo, ano yung nabuong pangarap mo sa buhay para sa pamilya mo at sa iyo? Dahil po ngayon, masasabi ko po, ang ganda po ng buhay po na binigay po ng parents po namin sa amin. Opo, lagi po kami nakakain, healthy po, lahat po ng gusto namin ay naibibigay po nila sa amin. Siyempre, ganun na ganun po yung gusto ko po ibalik po sa kanila pag ako po ay nag-work na. Kaya nga po, lagi ko po iniisip na, ay, magta-try ako ng business kahit po nung first year pa lang po ako. Kasi po, sa buhay po ngayon, yung work, hindi po siya talaga sure na sure eh. Kaya kailangan mag-isip ka pa ng ibang ways para magkaroon ng pagkakakitaan. Yun po yung naging driving force ko na ako ano yung binigay nilang buhay sa amin ngayon. Siyempre po, tatanda na po sila, hindi na po sila makakapagtrabaho. Ay, sana ma-maintain ko yun o ano pa po doon, mas maganda pa po doon ang buhay na may bigay ko po sa kanila. Hindi ba naging yun, parang maaga pa para sa isang bata na katulad mo na isipin mo yung kapakanan ng mga magulang mo? Naku, kapag mahal na mahal mo po yung magulang mo na nakikita mo kung gaano po sila kasipag, lagi sila nagpapagod para sa'yo. Hindi mo po maiisip na, ay, bata pa ako eh. Naiisip mo lagi na, parang excited na ako magtrabaho para sa kanila. Nung nag-start po ako magkaroon ng business po, first year pa lang po, or before pa po yata nun, baka mga 17 po. 17 po. Nag-start po ako mag-try ng iba't ibang businesses po. Hanggang ngayon po, nag-experiment pa rin po ako. Kaya bilang ano pa lang po ako noon, bata pa lang po, nakuha ko rin po yung support po nila, nagsasuggest din po sila sa amin. Pero lagi po nila sinasabi, kung ano po yung kitain ko po sa mga negosyo po na yun, ay ayaw po nila kumuha ng kahit ano. Kaya ang ginagawa ko po, para ano lang po, palusot lang. Minsan po, nung mga unang
medyo malalaki po yung mga kinikita ko po, inililibre ko na lang po sila ng pagkain kasi ayaw po talaga nila tanggapin. Inisip mo ba na magtrabaho na lang ako para maibigay ko yung pangangailangan ng magulang ko or naging driving force mo yun para lalo pang pagbutihin ang pag-aaral mo? Ako po, actually po, kapag ginawa ko po yun, nagtrabaho na lang po ako, baka po, hindi na po ako palabasin ng bahay. Ipag-homeschool na lang po ang magulang ko. Kasi gusto po talaga nila Mm. na, lagi po nga nila sinasabi, yung education, hindi mo yun may pagpapalit sa kahit ano eh. Mm. Dahil kapag nakapagtapos ka, naging maganda yung education mo, ay mas lalong maraming opportunities Mm. po ang mag-open sa'yo in the future. Simula elementary at high school, talagang Oo. top of the class ka. So, Oo. naging driving force mo rin ba yun na sana sa kolehiyo ganito rin ang magiging status ko sa pag-aaral? Sa college na po, napakarami pong mga matatalino kami ka-classmates. Mm. Schoolmates po, buong school po ang kasama natin. Kaya gusto ko pa rin po, talagang in-aim ko pa rin po na kahit anong mangyari, sana top of the class pa rin ako. At Mm. bagamat po nung nag-transfer po kami, medyo sabi ko, ay, ang hirap pala pag university. Ang daming Mm. mga matatalino, ang daming mga mas mararami po yung qualifications, mas marami po yung awards kesa sa akin. Lagi ko po naisip na, ay, hindi ko gagawing competition yung mga Mm. ka-classmates ko. Gagawin ko silang inspiration. So, nung mula na pinili mo yung course po na yan ng marketing, ay inisip mo talaga, gagraduate ako, summa cum laude ako. Meron ba kang ganung mindset si Ate Casey? Nakakatawa po, medyo nakakahiya po aminin. Ah. Sa sa phone ko, may notes po ako. Mm. Ni-notes ko po yung grade requirement para po sa pagiging summa cum laude. Ah. At every sem, nililista ko po yung mga grades ko. Tapos, before pa po siya lumitaw sa dun sa website na kung saan mo makikita yung mga grades, ay kino-compute ko na po siya. Tapos tinitingnan ko po, every sem ba, ay pasok pa rin ba ako sa summa? Na-achieve ko ba yung grade na yun? Yun po talaga yung goal ko Mm. na kahit ano po gawin ko sa pag-aaral man o sa buhay, ay gagawin ko po yung best ko. At alam ko Mm. na po, yung best ko po is talagang may paggabay po ng ating Panginoon Diyos. Hindi lang po ako yun. Kaya napakasaya ko po na hindi po ako pinabayaan ng ating Panginoon Diyos po sa aking Mm. pag-aaral. Na-reach ko pa rin po yung goal po. Hindi ka ba na-pressure sa sarili mong sinet na rules sa buhay mo na ikaw maging summa cum laude? Naku po, sobrang pressured po. Lalo na po, ngayon pong college po ako, mas dumami po yung responsibilities ko po. Tinry ko po lahat ng organizations na pwede po ako pumasok. Sumali po ako, naging officer po ako sa 3 iba't iba pong organization. Mm. Yung sarili po namin sa marketing po, New Era Junior Marketing Association. Yung sa mother org naman po ng College of Business Administration po. At yung last po, yung pinaka-Central Student Council po ng school. Mm. Kaya po, pag iniisip ko po, ay, ako rin talaga yung nagdala po ng pressure sa, dinagdagan ko pa po yung pressure. Pero masaya po. Masaya po na sa'yo nanggagaling yung pressure kesa po sa ibang tao. Sa school po, hindi po ako napirmi na kung ano lang po yung ginagawa ko sa school, yung monitor lang po ako sa class. Kaya po naghanap pa po ako ng parang outlet po na, ay, saan pa ba pwede magsagawa ng activities? Saan pa ba pwede mag-suggest ng mga pwedeng magawa ng students? Mm. Kaya po parang gusto ko po magkaroon ng impact Mm. sa lahat po ng pupuntahan ko. Hindi Mm. lang po sa sarili ko, hindi lang po sa mga day-to-day basis po sa family ko po, pero gusto ko rin po magkaroon ng positive impact sa school in any way po na kaya ko pong gawin yun. Iba ka rin kung ma-pressure, ano? Kasi sumasali ka sa ibang mga organisasyon. Kasi sa ibang mga typical na estudyante, lalo ang aim nila ay summa cum laude, Apo. ay talagang totally walang ibang distractions, Apo. walang ibang organization. Bakit ikaw ganun? Sa tingin ko po, rather than nadagdagan po yung mga aalalahanin ko po sa school, ay mas lalo pa po siyang nakapag-build sa akin ng confidence, ng inspiration po. Sa dami ng ikaw vying for sa summa cum laude, tapos may mga organizations ka pa, may mga tungkulin ka po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Paano mo na-manage yung oras mo? Oo, paano mo nagagawa na lahat matutugunan mo equally at perfectly? Sa tingin ko po medyo common na po ito, pero yung talagang priority management, yung tinitignan ko po muna ano ba yung dapat
unahin ko. Mm. At lagi po talaga on the top of my list yung mga tungkulin ko po. Mm. Sa isang araw, ang ginagawa ko po, meron po akong parang kalendaryo. Sa isang Mm. araw po, ito dapat magawa ko. Tapos chine-check ko po yun. Meron po akong checklist. Kapag nagawa ko na po yun, tsaka po yung mga other things na. Kaya inuuna ko po lagi yung mga responsibilities, Mm. bilang po yung mga pagiging may tungkulin, at sunod na po naman yung sa mga academic endeavors ko, tapos yung mga organizations, at tuloy-tuloy na po yun. Sa tingin ko po, yung pagmo-multitask, kapag po efficient ka sa mga ginagawa mo, hindi ka masyadong nagtatagal, at hindi nagdo-doom scroll sa Mm. social media, ay marami po talagang magagawa. Ang dami po kasing nasasayang po na oras kapag po yung hinahayaan mo lang na hindi gawin or Mm. nagpo-procrastinate po sa mga tasks. Ayun Mm. po. Mm. Meron bang pagkakataon na nagkaroon ng conflict yung pag-aaral mo at sa pagtupad ng tungkulin? Paano mo siya Mm. ginagawa ng solusyon? Opo, maraming beses po na talagang nag-conflict po ang school. Meron nga po akong naging isang semester po nung Mm. second year po ako. First sem po nun, napakarami po naming subjects. Parang yun po yung sinasabi nila na, ay, kapag second year, first sem ka, ito yung mababaliw ka talaga. Napakaraming Mhm. pagdadaanan na subjects, tapos po puro thesis, puro po mga projects na major. Mm. Tapos po, nagkasabay-sabay pa po nun mga malalaking aktibidad po sa Mm. tungkulin, sa distrito po. Ang ginawa ko po nun, hindi ko na po pinabayaan yung studies ko po, pero lagi ko po pinagpauna yung pagtupad. Mm. At nagulat po ako, pagdating po nung lumabas na po yung grades ko, ano po siya, ang weighted average ko po sa sem na yun ay flat 1 po. Mhm. As in, sa lahat po ng subjects. Kaya Mm. gulat na gulat po ako nung pag iniisip ko po, hindi ba ito yung semester na halos late na ako umuuwi dahil po Mm. sa mga aktibidad. Pero bakit ito pa yung semester na pinakamataas yung grades ko? Mm. Naisip ko po noon na talagang pag pinagpauna mo po, Mm. inuna yung tungkulin, ay Mm. ang ama na po yung bahala magbigay ng tagumpay. Maagang namulat sa pagiging responsable si kapatid na Casey. Habang nag-aaral, natuto din siyang magnegosyo sa pamamagitan ng online selling at graphic design. Maayos na nabalanse ang kanyang oras sa pag-aaral at maging sa pagnenegosyo. Nagampanan din niya ng maayos ang kanyang mga tungkulin sa loob ng iglesia. Dahil sa suporta ng kanyang mga magulang, naging matagumpay siya sa kanyang pag-aaral. Nag-uwi ng maraming karangalan mula elementary hanggang high school. Pagpasok sa kolehiyo, ay sinikap niyang mapanatili ang mataas na status ng kanyang pag-aaral. Pinangarap niya na magtapos bilang summa cum laude. Sa ating pong pagbabalik, ay aalamin po natin ang naging matinding pagsubok na kinaharap ni kapatid na Casey sa pagtungtong niya ng kolehiyo. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Listen to the stories of our brethren, inspired by faith. Welcome back po sa ating pong programang Inspired by Faith. Binabati muna natin ang mga kapatid natin sa lokal ng Nagkaisang Nayon, Distrito Ecclesiastico ng Quezon City. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Sa pagpapatuloy ng kwento ng kapatid na Casey ay subaybayan natin anong kanyang naranasang matinding pagsubok sa kanyang pangarap. Paano niya hinarap ito at ano ang kanyang naging paninindigan sa kabila ng naranasang pagsubok sa buhay. Ano isang major na naging problema na hinarap mo? Mayroon ba sa kalusugan na sa tingin mo ay naging threat ito para hindi mo maabot yung pangarap mo? Actually po, may naging bahagi po ng buhay ko na masasabi ko pong pinaka nakakatakot. Back po nung high school pa po ako, bagat matagal na po siya, pero hanggang ngayon po kasi dala-dala ko pa rin po. Nung high school po ako, varsity pa po ako noon ng badminton. May isang sandali po noon na sa training po namin, tumama po yung binti ko sa hagdan. Nagkaroon po siya ng bukol.
after 5 years, 4 years po, ay hindi po namin pinansin kasi daw po yung bukol, hindi naman po siya masyadong inaalala eh. Pero po, may mga times po na nagigising na po ako madaling araw, sumasakit po, eh hindi na po ako nun varsity. So, iniisip ko, bakit po kaya? Kasi po pag varsity, normal lang po yun eh. Yung masakit, iniinda mo yung sakit. Nagpa-check po kami. 2019 po ito, kung di po ako nagkakamali. Nagpa-check po kami, October 2019. Pina-x-ray po namin. Pagka-x-ray po, yung actually nga po, yung nag-check po ng x-ray, babasahin po yung x-ray. Sabi niya po, dalhin niyo na po siya sa ospital ngayon. As in po, natakot po kami. Tapos po, nung tinignan po namin yung x-ray, meron pong tumor. Nagkaroon po ng tumor, kinain na po yung buto ko. So, yung buong harap po ng buto ko po ay wala na. Kinain na po siya ng tumor, so malambot na po siya. Nung pagpunta po namin sa doktor, naghanap po ng specialista, sinabi po na saglit na lang po, mababali na siya. Ibig sabihin po, kailangan kapag hindi pa po naagapan, puputulin na po yung binti ko. Bilang po, lagi magalaw, marami pong ginagawa. Takot na takot po ako noon. Hindi ko po alam kung anong mangyayari po sa akin kapag naputol po yung binti ko. October po yun. Tapos, nung nagpa-check po kami, parang November. Sabi po ng doktor, operahan na natin. Kailangan tanggalin na yung part ng tumor na po para hindi na kumalat, para po malagyan na ng bakal. Tapos, naisip ko po nun, kung operahan ako po kasi nun ay mga awit pa po sa pagsamba ng kabataan at pasalamat na po, malapit na po magpasalamat at nangunguna pa po kami nun sa paglakad. Kaya po, naisip ko, pwede po ba? Nag-ano pa po ako nun kila mami. Kahit po sila mami, umiiyak na, operahan na natin. Sabi ko po, mami, pwede po ba? January na lang. Pagkatapos po ng pasalamat, sabi po ng doktor, basta po, kayo ang bahala. Wala na po kaming hawak dyan. Parang pinalagda pa nga po ng Waiver. ng waiver po na wala na po kaming hawak dyan. Kung ano po mangyari, kayo po nag-decide niyan. Kaya po, pagdating po ng January, pumatak po yung parang unang cases po ng COVID. Pandemic po nun, pre-pandemic po nun. Yung hospital ko po nun ay naging center po ng mga early COVID patients. Kaya po, wala po, hindi na po kami makakapag-opera, makakapag-surgery. Parang inisip po namin nun, dapat anytime ba, mababali na to, ano mangyayari? Fast forward po, ilang years after po nung pandemic, ay doon pa rin po kami, doon na po kami nakabalik sa ospital. Nagulat po, parang sabi po nung doktor, himala to. Hindi nila na-imagine po kung anong nangyari. Bakit po ganun pa rin yung tumor? Hindi po siya gumalaw, hindi siya kumalat. Bagamat po, kailangan na talaga operahan, pero hindi siya kumalat. Kaya po ang pinakapasalamat ko po nun talaga na hindi po ako pinabayaan ng ating Panginoon Diyos na dahil pinagpauna ko po yung tungkulin ko nun, talagang nakasalig po sa akin na ay hindi po ako pinabayaan, hindi po hinayaan na kumalat, na may mangyari pong masama sa akin. Kaya po nung inoperahan na po ako, ayun, ito pong buong binti ko po dito, simula tuhod hanggang bababa po, ay bakal na po siya. Recent lang din po ako na operahan po. Every 6 months pa po bumabalik po ako, pampatigas po ng buto kasi talagang bakal na lang po yan yung sa binti ko po. Napakalaking po nun, hadlang sa mga gusto ko pong gawin nun dati dahil po lagi po biyabanggit sa akin, lagi po ako nakasaklay. Buti po, nasa bahay lang po ako. Nasa bahay lang naman po tayo nung pandemic. Pero pag lumalabas po, nakasaklay ako. Dati po talagang masasabi po na gusto ko pinapakita sa lahat na independent po ako, na kaya ko ako lang mag-isa. Simula po nung nagkaroon po ako ng ganong condition po, naging mas dependent po ako sa family ko, sa mga nakapaligid po sa akin, at lalo na po sa ating Panginoon Diyos. Doon po ako natuto na laging manalangin, laging magpanata, kasi po, alam ko po na hindi ko kaya mag-isa. Kailangan ko po lagi ng masasandalan. Ayun, kaya po, hanggang ngayon po, dala-dala ko pa rin po yung hirap. May mga times po na sakitin po ako dahil nga po pa rin siya, nakaka-affect po siya sa kalusugan ko. May mga times po na mabilis po ako mahilo, mabilis po ako mapagod. Pero masasabi ko po na
kinakaya pa rin naman po kahit medyo malaking hadlang po talaga sa araw-araw ko pong pamumuhay. Lagi po talagang nasa panalangin ko po na sana po pagalingin na ako, o kung hindi man po talaga, hindi na po talaga maalis yung tumor po dyan kasi yung mga natira pa po eh. Kung hindi na po talaga maalis, sana po hayaan na lang po ako, tulungan na lang po sa araw-araw na makalakad pa rin, na mapagpatuloy ko pa rin po yung gawa, yung mga responsibilidad ko, yung mga tungkulin ko po. Yun na lang po hinihiling ko po na wag po ako iwan ng ating Panginoon Diyos sa araw-araw ko pong paglalakbay. At sunod po, napakapalad ko po dahil napapaligiran po ako ng mga tao, ng aking pong buong sambahayan, ng aking pong mga kaibigan na hindi po nag-aatubili na tumulong sa akin. Na lagi pong magpaalala, bakit masyado ka namang pagod? Lagi pong, kahit po yung mga kaibigan ko po, lagi sinasabi na, kanina ka pa palakad-lakad, kanina ka pa kung ano ginagawa mo, umupo ka muna. Yung parents ko po, di po nakakalimot na mag-remind sa akin, kumain ka na ba? Baka pagod ka na naman Kaya po, yun po yung masasabi ko na, kaya po, lagi kong naaalala at lagi kong naaalagaan yung sarili ko dahil po sa mga tao sa paligid. Ako po ay talagang, bawat araw po, bawat panalangin ko po ay talagang ipinagpapasalamat ko po bawat hakbang, bawat paghinga ko po kasi lahat po yun sa ating Panginoon Diyos nang gagaling na nung time po na yun, parang nasasabi na po nila na ay mga huling sandali ko na po yun, mga ano na yun, baka, kasi hindi ko po masabi na nung mga times po na yun, baka talagang kumalat na po yung tumor. Sobrang saya ko po, sobrang pagpapasalamat ko na pinagbibigyan pa rin po ako ng ating Panginoon Diyos, binibigyan pa rin po ako ng buhay, na magawa pa rin po yung tungkulin ko, yung mga nais ko po sa buhay. Gaano kahalaga ang isang kabataan na katulad mo may tiwala sa ating Panginoong Diyos? Sa tingin ko po, sa ngayon po, lalo na sa buhay po ngayon, napakarami pong mga alalahanin, napakarami pong problema at kapahamakan na hindi po natin alam kung kailan po darating. Napakahalaga po na yung buong tiwala po natin ay ibinibigay po natin sa ating Panginoong Diyos kasi hindi po natin kaya mag-isa. Talagang kung ikaw man ay kabataan na naiisip mo na mag-isa ka na lang, po yung, lalo na po yung mga kakilala ko na mag-isa na lang sila, wala na silang pamilya, ay napakahalaga na yung tiwala natin sa ating Panginoon Diyos hindi nawawala. Dahil siya po ang ating makakasama. Siya po yung nag-iisang hindi tayo iiwan. Kahit ano man po ang saan man tayo makapunta at ano man po yung gawin po natin. Hindi ko po talaga makalimutan at lagi ko pong ginagawa sa araw-araw po yung lagi pong binabanggit po ng ating pong tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, yung lagi pong pagle-level up. Yun po yung hindi ko po makalimutan na sa bawat araw po, habang binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Ama na mabuhay, ay dapat lagi ka nag-i-improve. Kahit ano man ang gawin mo, kahit ano man ang pagdaanan mo, magle-level up ka sa pagtupad, sa mga pag-aaral, at alam naman po natin na kapag yun ang ginawa natin ay makapagbigay lugod po tayo sa ating Panginoon Diyos. Kanino mo iaalay yung tagumpay na ipagkakalob sa'yo ng ating Panginoong Diyos kung loloobin niya? Ako po, excited na po ako. Kung ano man po ang ibigay po ng ating Panginoon Diyos na tagumpay sa akin ay hindi ko po iyon isasarili dahil alam ko po na sa bawat pinagdaanan ko po sa aking buhay, ang aking pong mga magulang ang laging naging inspirasyon, motivation na pagpatuloy ko pa po at gawin ko po ang aking best. Anong mensahe mo sa mga magulang mo na mula bata hanggang ngayon sa hirap at sa mga sa ginhawa, nariyan sila na umaagapay at patuloy na sumusuporta sa inyo? Hindi po nila pinalampas ang isang araw na hindi po nila pinaramdam na mahal po nila kami. At yun din naman po ang gagawin po namin. Lagi po namin tatak sa puso't isipan po namin na napaka-palad po namin na sila po ang binigay na magulang po sa amin ng ating Panginoon Diyos at we will never take that for granted po. Mommy at Daddy, love na love ko po kayo. Lagi ko po pinapanalangin, hindi ko po kinakalimutan sa panalangin po na
sana po ay lagi pa po tayo magkasama-sama, lalo na po napakasaya po sa puso pag magkakasama po kaming tumutupad ang aming pong buong sambahayan. At alam po namin, sila po ang nagturo po nun sa amin at hindi po namin kakalimutan. Ano pangako mo sa ating Panginoon Diyos? Lolo Binyat, baba pa ang ating buhay, ano man ang ating marating sa buhay na ito? Ipapangako po ko po lagi sa ating Panginoong Diyos na lahat po ng ibibigay na tagumpay sa akin, lahat po ng aking mapagdadaanan, ay lagi ko po yun gagamitin sa aking pagtupad. Lahat po ng biyayang binibigay po sa akin ng ating Panginoon Diyos ay ibabalik ko din po sa Kanya sa pamamagitan po ng aking mga tungkulin at pagtupad po. May marami rin mga nakikinig na mga kabataan ngayon. Ano ang mensahe mo sa kanila para maabot din nila yung kanilang pangarap? Isa pong pinaka-mensahe ko po sa lahat ng mga kabataang narito po na nakikinig ay ipagpauna po natin lagi yung pagtupad. Unahin po natin yung mga pinakamahalagang bagay po sa atin at ibigay natin ang pinaka-best natin sa kahit ano pong gagawin natin at ang Ama na po ang bahalang magbigay sa atin ng tagumpay. Napatunayan sa buhay ng kapatid na Casey ang pagtulong ng Panginoong Diyos. Kaya kahit dumaan man siya sa matinding pagsubok na humamon sa kanyang pangarap, ay nanghawak siya sa magagawa ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Sa tulong at gabay ng kanyang mga magulang, ang mga taong nagmamahal sa kanya, nalampasan ang pagsubok at ilang panahon na lang ay abot kamay na niya ang tagumpay sa kanyang pag-aaral. Higit sa lahat, ang kinikilala niyang pinakamahalagang biyaya at kayaman ng kanyang nakamtan ay ang karapatang maglingkod sa Panginoong Diyos at ang mga tungkuling tinanggap niya sa loob ng Iglesia ni Cristo dahil ang kanyang inaasahan ay ang dakilang pangako ng ating Panginoong Diyos pagdating ng araw. Naway, na-inspire po kayo sa kwento na aming ibinahagi sa araw na ito. Ako po ang kapatid na Cheng Dilawa dito sa programang where we listen to the stories of our brethren inspired by faith.